palatandaan para hindi po kami makuryente. Kung susundin po namin ito, may iwasan po namin ng anumang sakuna sa kuryente. O kaya sana tandaan nyo yan, ha? Opo, Kuya Eric! Okay, Bible story na tayo. Kahapon ay nalaman natin ang tungkol sa naging sagot ng mga anak ni Ruben, ng mga anak ni Gad, ng kalahating nipi ni Manases kay Pinees at sa mga prinsipe ng mga Israelita sa kanilang ginawang dambana. Sinabi po nila kay Pinees at sa mga prinsipe ng Israel na wala po silang masamang layunin sa itinayo nilang malaking dambana. Dahil itinayo po nila iyon para maging saksi po sa pagitan nila at sa mga anak po ni Israel at sa pagitan din po ng kanilang mga lahi pagkamatay po nila. At upang magawa rin po nila ang paglilingkod sa Panginoon. Oo. At ikinatuwa naman yun ni Pinees ng mga prinsipe at ng mga anak ni Israel ang kanilang naging kasagutan. At pinuri nila ang Diyos at sila'y hindi na sumagot pa laban sa kanila. Ito, tuloy natin ang kwento ha. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Josue sa 23:1 hanggang 16. At nangyari, pagkaraan ng maraming araw, nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon, na tinawag ni Josue ang buong Israel, ang kanilang mga matanda, at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga pinuno, at sinabi sa kanila, "Ako'y matanda na at puspos ng mga taon, at inyong nakita ang lahat na ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo, sapagkat ipinakipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Narito, aking ibinahagi sa inyo ang mga bansang ito na nangalabi, upang maging mana sa inyong mga lipi, mula sa Jordan, pati ng lahat na bansa na aking inihiwalay, hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubughan ng araw. At itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harap ninyo, at palalayasin sila sa inyong paningin, at inyong aariin ang kanilang lupain na gaya ng sinalita ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti, na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa, na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo. Huwag din ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga yaon, ni maglingkod sa mga yaon, ni yumukod sa mga yaon. Kundi lumakip kayo sa Panginoon ninyong Diyos, na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito, sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harap ninyo ang mga malaking bansa at malakas. Ngunit tungkol sa inyo ay walang tao na tumayo sa harap ninyo hanggang sa araw na ito. Isang lalaki sa inyo ay hahabol sa 1,000, sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos, gaya ng sinalita niya sa inyo. Magpakaingat nga kayong mabuti sa inyong sarili, na inyong ibigin ang Panginoon ninyong Diyos. Kung inyong ngang tatalikuran sa anumang paraan at lalakip sa nangalabi sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalabi sa gitna ninyo, at kayo'y mag-aasawa sa kanila, at kayo'y lalakip sa kanila, at sila sa inyo, ay tatalastasin ninyong lubos, na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran, at mga tinik sa inyong mga mata, hanggang sa kayo'y malipol dito
sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito, sa araw na ito ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa at inyong talastas sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. At mangyayari na kung paanong ang lahat ng mga mabuting bagay ay nangyari sa inyo na sinalita sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay hanggang sa kayo'y malipol niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Pagka inyong sinalangsang ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang iniutos sa inyo at yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga yaon, ang galit nga ng Panginoon ay mag-aalab laban sa inyo at kayo'y malilipol na madali sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Nagbilin po pala si Josue sa mga anak ni Israel na huwag po nilang sambahin ang ibang Diyos, sa halip po ay ang Panginoong Diyos na nagligtas po sa kanila ang siya po nilang ibigin at sambahin. Oo, ibinilin sa kanila ni Josue yun dahil alam niyang matanda na siya at malapit na siyang mamatay. At dapat lang naman na walang ibang Diyos na paglilingkuran at iibigin ang mga anak ni Israel. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Mateo sa 22 at 37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Pero ano po ba ang sumunod na nangyari sa mga anak ni Israel pagkatapos po silang bilinan ni Josue? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Madali lang ang mga palatuntunang dapat sundin para maiwasan natin ang makuryente. Lagi tayong mag-ingat at umiwas sa mga sakuna. At kalakip ng ating pag-iingat ay ang walang sawang pananalangin sa Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Tesalonica sa 5 at 17. Magsipanalangin kayong walang patid. Bukas, kaloloobin ng Diyos, tungkol naman sa fire safety ang ating pag-aaralan. Alamin natin kung paano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng sunog at kung ano ang dapat nating gawin in case of fire. Pinagpala ng Diyos itong ating bansa, mayaman tayo sa sining at kultura. Lalinong angkin natin panglinangin upang siya ay luwalhatiin. Ikaw ay batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. Ikaw ay batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa
Bigyan ka ng kakayahan, gamitin lang sa kabutihan. Ikaw ay batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayawan, musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining. Batang artistic, batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayawan, musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining. Batang artistic, ang galing mo sa sining. Batang artistic. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. At sa kabila ng mga pang-pang-ahe. Sa kabila. Kuya Eric? Ay, sorry. Nakakalimutan. Ha? O kaya naman, mali. Alamin natin kung paano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng sunog at kung ano ang dapat natin